Meron siya binigay sa akin na coolant cap. Hindi na niya pinacharge sa akin. This one. Sinubukan namin yung starter gawin. Sinubukan niya yung starter gawin, but ayaw talaga. Oh, paugasan ko naman yung truck. Kahit malamig, pawashing ng truck. Para pagpasok ng Canada, kahit may snow, at least matanggal-tanggal yung mga mother dumi. Morning guys, lumipat ako ng parking. Then dito ako na-park sa isang maliit na gas station dahil kailangan ko ng washroom. So ito yung aking load. Ginagamit siya sa oil. Ginagamit siya sa oil sa Edmonton para ewan ko anong para saan talaga, pero sa oil yan. Ito yung box ng kung gusto mong itaas yung airbag mo, kasi ito tatama ito pag once na nag-bounce, tatama dito sa mga tunnel guys. So ito yung tatawag na regulator control. Then yung ride height, yung normal height ng trailer, top suspension. Okay. Then kung gusto mo siyang itaas, example na belly ka, sumabit ka sa mga ramp, pwede mo siyang regulator control, axle height, decrease, increase. So yun, no? Yeah, pwede mo siyang itaas. Then pwede mo siyang i-stop pag once na okay ka na doon sa side. Pero pag ma-unload na siya, kailangan mo siyang ibalik sa right height control, yung normal niya na height. Pero so far medyo taas pa eh, almost isang tangkal pa yung lapad-laan niya. And lock. Time to leave New York guys. Lakas ng hangin. Meron akong permit. It's 2 hours, maybe 2.5 hours hanggang sa border ng Pennsylvania.
on the left. Keep right to US 219. Urod na. Ano ba? Pinapay. Turn right at the stop sign. In 1 kilometer, turn left on Parkway Drive. Ito. Sa tasan ko rin. Sa tasan gusto. Kay na ano pa itulay nga gagmay sa man nga mga kailis train ba wala ba gibutang nga hike wala ko ganyan yeah. Parkway Drive, then take the second left. One more night in my bed, stirring up doubt, thinking Drive, then take the second left. looking for a light I've never seen. Be out in the wilderness, will be home. One more night with the dead. I've been spending more time with them than the living. If you're just the company that you keep, I'll stay where I am for eternity. Well,
Pennsylvania guys. Late na ako sa aking 30 minutes after sunset or sakto lang. Papalipas ako ng gabi dito dahil gabi na. In 600 meters, Ilang oras lang yung turn drive ko, right 2 onto hours Clay lang Road, yata. then Pero take kailangan the ko lang second kasing left. mag-weigh ng aking load para sa aking mga permit sa mga ibang states. Kailangan ng may actual ng weight by axle at kung magkano talaga or ano yung weight ng truck and trailer para sa karagdagang permit. Turn right at the stop sign, then Copy take the that. second left. Alam nyo, itong aming record yan, kailangan mag-stop ka talaga bago ang stop sign. Kasi kung lalagpasan mo yung stop sign, wala na, may record ka na naman. Turn left. Ito ay Travel America. Wala akong account dito sa aking shower, pero wala akong option. Kailangan kong mag-shower. Arriving at coordinates on the left. Mag off duty na ako para 4:37, it's 5:38 para makapag reset na agad ako ng 24. Kailangan ko lang ng 24 hours. Hindi siya align guys. Trust ko lang ha. Hindi siya align eh. Hindi pwedeng i-atras to guys, pero kailangan ko siyang i-atras. Para mag-align yung aking, I don't know, where's the... ito. Yan. Alright. Sakay na yata lahat. First way, First way. truck number. 1447. Oh man, you all set? All set? Yep, all set. Thanks. So now, hanap ng parking.
Kunin ko lang yung ano, papel. Skill Yeah. 1447. Wasn't prepaid, was it? Trailer number Company? Q Line Trucking. Gotcha. Alright, trailer number? T1266 Personal card or corporate? corporate. How much is your shower here? 17. 17? Yep. All right. Even if I'm gonna fill up? So the way you get a free shower is you have to be part of the reward system. Oh, yeah. yeah. Otherwise, it is 17. Okay. I'm sorry. And then once it pops up, hit credit. What was that? Hit credit on the screen. Credit? All right, control number. 4244. Perfect. Do you need a cash advance at all? No. Perfect. $14 and a half. 14? That's good. So I'll see you tomorrow. Okay. Okay? Yep. Should I book my truck or no? No Come in need? the morning and do it as soon as you get up. Okay. Overweight here, 89,000 pounds. 89,180. 33,960. 43,000 ang drive. Grabe, 13,000. Laki. Overweight. Bibigyan ko ng isang space dito para bigyan ko ng problema yung driver. Gumalaw ba? Hindi. Oy, gumalaw nga oh. Naka-on duty, man. Mabigat ang drive. Country road, take me home to the place. Everything is good. Everything is good. So you came here 'cause you wanna be a star.
morning guys. So kagabi doon ako nakapark sa kabila, but lumipat ako dahil pumunta ako doon sa shop. Kasi sabi ng babae kahapon, kagabi, na early in the morning nung pumunta ako doon, wala, may nauna pa sa akin. So it takes time. Ang mga tao ngayon sa ganitong season, ganitong panahon, napaka-lazy. Okay? Dahil malamig, ang hirap lang gumalaw, hirap din maglakad. Sa kapal ng snow, hindi nila nilinis. Kaya tamo, makapal ang snow binagsak dito. Dahil wala naglilinis or dala ng mga truck, yung mga tira-tira nila. So anyway, pupunta ako dito sa loob para mag-shower. Hindi pwedeng hindi mag-shower. Nako po, Diyos mio marimar, kailangan ko mag-shower. Kita nyo, kaya maglalakad sila. Sundan mo lang yung nasaan yung ano. Kasi magtutunaw yan eh. Wala ako na shower dito. I mean, lazy gumawa ang mga tao dito ngayon. Kahit dito sa shop, isang mekaniko lang yung kinuha nila. Ngayon, yung mekaniko, siyempre per oras siya, hindi siya mabilis gumalaw, di ba? Wala ka naman. So you already booked me in? Yep, you're in. Okay. How much do you need Yeah. to stop for? All right, $17. Is now available. Yes, 17. Attention professional drivers. Driver number 109. Shower $17 yung shower. now available. Shower 4. 4? Get shower 4. 4. Here, paid 2925. Just put in your pin and press start. Is that? Just put in your pin then press start. There we go. Oh, maganda. May blue whale sila. May blue whale pa naman akong dala. Ayos. Yung towel. Oh, release mo. Hindi ako nakadala ng chinelas. What the fuck? Anyway, blower, etc. Okay, so paano? Mag-shower mo na ako. Okay, I'm done. Make sure na wala akong nakalimutan. So now, chow naman ako. Kain muna ako dahil tumugots na. Breakfast. So naalala ko si Ken. Dito ko ni Ken kumain sa IHOP. Just IHOP. Maiba naman yung aking kakainin ngayon. Just wait to be seated. Namiss ko na si Manay kasama eh. Convoy. Hi, I'm good. How are you? Good, thank you. Just gonna be one? Okay, do you want a table, booth, or up at the counter? Just a boot. A booth? Alright. Where is it? Okay, here. Here you go, honey. There's only a
be Thank right with you. Can I Yep. have her bring you something to drink? Coffee? Coffee. Yeah, Okay. thanks. Ooh. Yeah. Some breakfast tayo ngayon. Old famous pancakes. Sirloin chicken eggs. What did it say? Sirloin chicken eggs. Anyway, so mamili muna ako para sa aking breakfast today, and then babalik tayo mamaya sa truck kasi meron akong bubuksang package na pinadala sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa nabuksan. So kailangan ma-showcase ko na, makita nyo na kung ano yung package na yun na para sa truck. Anyway, ito yung starting natin ngayon today, coffee. So nakapag-order na ako ng aking breakfast. Just like nung in-order ni Manoy before. Steak with egg, steak loin. I'm ready. Wow. There you go. I'll get you some more milk, okay? Oh, thank you so much. Dito na ulit ako sa aking truck. Gusto ko dun sa loob. Anyway, di ba meron akong pinakita sa inyong box na pinadala sa akin from China. So ano tong NB300 Max? Ito ay thermal camera. So ano ibig sabihin ng thermal? Ito magagamit nyo to sa gabi. Sa mga gusto lang bumili, no? Like, nang nag-drive tayo sa gabi, kita nyo yung mga ginagamit sa mga sa US forces or sa mga forces, meron silang thermal camera at night. So makikita mo pag may mga object or may mga tao along the way, pag nakakabit tong thermal mo, makikita mo kasi white yung lalabas, di ba? Yung thermal. Hindi siya night navigation but thermal 300 max. Ikakabit mo to, meron kang screen. Then pag nagde-drive ka sa gabi, lalo pag mga salubong, makikita mo kung may tatawid na mga hayop kasi meron siyang thermal. Okay, madidetect niya along sa unahan na merong buhay na hayop or tao sa unahan mo. So makikita mo siya, makikita mo sa screen. Ito yung mga ginagamit sa military, lalo pag nagtatago sa gabi yung mga kalaban or whatsoever. So anyway, bubuksan ko, then ikakabit ko siya, and then yung susunod na video nito, maybe by the next few days, titistingin natin sa gabi para makita ninyo kung ano yung sinasabi kong thermal. Yung link ng product na to nasa aking description sa mga truck drivers na gustong mag-order at ikabit ninyo sa inyong truck para meron kayong thermal, lalo pag bumabiyahe kayo ng gabi. Mas maganda to siya compared doon sa night vision. Night vision is yung green, no? Ito thermal. Hindi ko lang alam kung ilang meters yung kaya niya. Ang laki nito. Laki. Ito yung packaging niya. Kasi ito yung sinasabi ko, guys. Ito yung sinasabi ko. Kikita mo sa gabi yung may buhay, yung may humihinga, may thermal master. See? Yung price tsaka yung link ng product nandyan sa inyong description. Puntahan nyo aking description sa mga gustong mag-order ng thermal. Ito ay sponsor ng
Thermal Master technology from China. Anyway, let's go. Open it. So nakasulat dito, Detect Life, their vehicle collision prevention. Detect Life, yung may humihinga, madidetect ng thermal na to. Their vehicle condition. Yung mga mahilig bumabiyahe sa gabi, maganda tong thermal na ilagay sa inyong truck. Or sabihin nyo sa inyong company para hindi na kayo maglalagay ng mga most bumper or whatsoever na mga kailangan nyo. Oy, may parang cellphone. O, di ba? Ito siya. Ito yung pinaka monitor mo. Para siyang cellphone. Thermal Master. Maganda. Then susubukan natin pag once makabiyahe ko ng gabi. So ito yung gadget niya. Okay, kakabit mo lang siya na ganyan. I'm not sure kung paano siya ikabit dito. Pero meron na siyang mga 3M na stickers. Basta mo na lang siguro ikakabit to. But I'm not sure kung paano. Then ito yung mga ganda ng box niya, oh. Ganda ng box niya. Diba? Then ito yung mga ano niya, mga wires. So, pwede siya sa charger, sa cigarette lighter, and then pwede mo rin siyang ikabit. Type C USB. Ito na yung mga wires niya. Yeah, I don't know kung ano tong ibang daming wires, but pwede siya sa cigarette lighter. There you go. Saksak mo lang sa cigarette lighter, then meron ka ng thermal. Then marami pa siyang mga I'm not sure kung ano itong mga pinaglalagay dito. Marami. Anyway, pag-aaralan ko yan. So meron na rin siyang tools, meron na siyang screw, may magnet, and meron pa silang sinama dito na parang not sure. Para to sa ano, sa mount ng iyong screen. This one. May additional 3M sticker. And then meron siyang magnet. And yung tools na gagamitin mo. And one more. Wipes. Additional wipes. And this one. Huwag mong kalimutan ito. Okay. So, meron pa. More like this. Kung saan ito nilalagay. But, babasahin ko yung manual niya kung paano siya i-install. But, ito yung gusto ko. Para siyang cellphone. Ito yung magiging ano mo, screen. Ito yung magiging monitor mo sa yung biyahe. Power on. So type C USB. Meron na rin siyang kasamang memory card. There you go. Meron na siyang 32 GB na kasama. Para mag-record lahat. Pero hindi siya mag-power on unless kung hindi mo siya ilalagay or isasaksak sa yung charger, no? Para siyang phone. Just like, look at my phone, guys. The same size lang sila ng phone. So ito yung magiging monitor mo. So anyway, pag-aralan ko to din, papakita ko sa inyo paano ko kinabit. Ang dami ko nang nilagay dito mga gadget
sa aking windscreen ng truck. Sana everything is okay. But ito ay, sabi ko sa inyo, ito ay, it will detect life. Yung humihinga, hayop sa mga biyahero para hindi kayo makabangga ng moose. Kasi malayo pa lang siya, madidetect na kung merong mga life along the way. So maganda to sa mga bumabiyahe sa gabi. Yeah, 100% maganda to sa mga bumabiyahe sa gabi. So mamaya pakita ko sa inyo ang pang-install and then yung mga another features ng NB300 Max, the EI Thermal Master. Kumuha kayo nito. Yung link nasa aking description. Puntahan niyo aking description. Nandoon ang link nito. Nandito ako ngayon sa shop. Ipinasok na yung truck. So habang naghihintay ako, papakita ko sa inyo itong binuksan ko nga kayo na NB300 Max na night vision. Then kailangan mo siyang tanggalin itong cover niya kasi nandito yung connection ng wire. This one, yung mga wires na pinakita ko sa inyo kayo na, ito yun, kukunik mo dito sa ilalim. Yeah, dito siya sa ilalim. So ngayon, itong infrared, ito yung vision niya, tapos ito yung infrared niya sa gilid. Pwede mo siyang ilagay dito sa loob o pwede mo rin siyang ilagay sa taas. Pwede siya sa truck, I think so. And pwede din siya sa car. But mostly, dahil mga trucker tayo, kailangan natin itong night vision dahil maraming mga wild animals along the way. So naisalpak ko na siya. Okay, kita nyo. So dito mo siya i-connect sa ilalim. So meron na siyang signal sa aking camera. So kailangan mo siyang ibalik lahat. So ganito ang magiging hitsura niya. Nandito yung lalagyan niya, may buta siya dito. Kita nyo? Okay. Dahil hindi naman tong car ang paglalagyan ko, hindi ko siya pwedeng ilagay sa taas ng truck. Ilalagay ko lang siya dito sa dashboard para safe. Dahil snow din, mapapasukan ng snow dito sa loob. Dito lang siya sa loob ng truck. But let me see kung ito ay effective within sa loob lang siya ng truck gagamitin. Hindi ko rin siya pwedeng ilagay sa hood dahil hindi siya metal. Meron kasi siyang magnet dito. May magnet siya, 4. So hindi rin siya didikit dun sa hood dahil that's fiberglass. Unlike sa car talaga. Meron na siyang mga kasamang wipes. I hope this one is better. Okay. May mga pinapakita akong mga wires sa inyo. Ito yung mga connection niya na wires. Okay, merong wire na mahaba din siya na nagko-connect doon sa kanyang screen. Then hanapin mo tong kapartner niya. And this one. Kaso lang nga, mahaba yung mga wires na binigay. So ang gagawin mo na lang dito is tali na lang siya ng tago dun sa harap. Na kailangan magdugtong din. Ito naman yung magkukunik sa power, sa cigarette lighter, sa car charger. So ito yung tatlo ang ngipin para naman sa pag-power, sa power niya.
Okay. Then ito, ande diretso doon sa charging port. Ito yung kanyang holder ng iyong screen o yung monitor mo. So magnetic lang yan siya. Okay, pwede mo siyang adjust. So meron siyang 3M na sticker. So that's magnetic. Dito ka manunood, dito mo makokontrol. And dito lang yung holder niya. Right? So pwede siyang taas. That's magnetic. So dahil puno, halos puno na yung dito sa aking dashboard. So ito ilalagay ko lang siya dito sa, siguro dito na. I hope na hindi siya matatanggal. That's it. Itong kanyang stand, magnetic, pwede mo siyang i-adjust like this. And just like that. Ang purpose pala nito, itong nakita nyo kanina, ito pala yung para sa wires. Okay? Para sa wires niya. Okay, just like that. Dami ko ng wires dito sa aking truck, guys. So ganito yung itsura niya, which is good. Yeah. So ngayon, yung gagawin ko na lang, itatago ko yung mga wires niya kasi sobrang haba yung wires. So itatago ko dito sa buksan ko to para hindi siya makalat. Okay. Then kailangan mo lang i-unload yung apps. Meron silang apps nito para ma-change mo sa recording. Kasi meron nga siyang vision, di ba? Tapos meron siyang infrared. So kailangan mo lang siyang change. So now guys, na-install ko na yung aking NB300 Max na thermal master. So ito yung nagiging outcome niya. So dito ko na siya nilagay sa aking harap kasi hindi ko siya pwedeng ilagay doon sa taas. Gawa ng may snow. Then, ang hirap ikabit dun sa taas dahil wala siyang magnet. So, dito na lang siya sa loob para mas safe anytime. Pwede ko siyang ma-change, no? And ito na yung screen niya. Ito yung pinakita ko sa inyo na ididikit nyo lang sa inyong dashboard. Then, yung connection ng wires niya. Yung car charger. Pwede ka rin mag-charge dito. Okay? Then, ang ginawa ko dito para mas malinis siya. So dito ko siya tinago sa ilalim. Medyo nakaangka lang dahil nakaangat lang na konti. But malinis siya, tingnan. And dito ko tinago sa gilid. And then dito sa box ng schedule para hindi siya dito sa mga fuses niya. Para hindi siya kalat. Tingnan dito sa aking dashboard. So ito yung outcome niya. Malinis tingnan, di ba? Walang kalat masyado. Ang kagandahan, nagpadala sila ng ganito, which is nakakatulong sa mga wires mo para hindi siya kalat. So ito lang konting problema dahil umangat ng konti, but that's okay. So yung charger niya, charging port from here, tinakbo ko dito, then pasok na dito sa fuses box. And ito nga pala, meron siyang apps. Kailangan yung download. Ito yung temp master. So dito makokontrol mo lahat. Kailangan mo lang mag-sign in. And then dito sa kanyang LCD screen, sa kanyang screen, nandito lahat ang mga settings ng iyong gusto. Gusto mo yung sa infrared pseudo color.
primary colors, mamimili ka lang dyan kung anong gusto mong color. Okay? And then meron din siyang alarm strategy, vehicle alarm, animal alarm. Makikita niya pag may mga hayop along the way na makikita. But kagandahan dito, gagamitin mo siya ay nakakatulong during night time. Pag mag-travel kayo night time, Ontario, or saan makita travel, Yukon, maraming mga hayop na nagko-cross along the way. So nandito lahat ang settings niya. So ngayon pa lang wala tayong makikita dahil parang nakafocus siya dito ngayon sa door. But mamaya siguro papakita ko ulit sa inyo, maybe the next video, ang kanya namang kuha lalo pag mag-drive tayo sa gabi. Kasi dito yung sunset ay around 4:30, so 5 o'clock pwede pa tayo mag-drive, then pwede nating makikita ang kanyang result during night time. Kasi magdidetect siya, mag-a-alarm siya pag may mga pedestrian, a-alarm siya, captured ng machine na to, itong thermal na kinabit ko dito. So anyway, yung kanyang, sa mga gusto mag-order, mga truck drivers dito sa Canada, dito sa America, and lalo yung mga bumabiyahe ng Ontario and papuntang Yukon or kahit saan, yung gusto lang bumili nito, yung kanyang link ay puntahan ninyo sa aking description. Diyan sa description, puntahan ninyo yung link, mamili kayo dun sa anong gusto nyo. But I think this one, pag nasubukan ko to, and I'll give you kung ano yung honest review or yung result ng aking kinabit na NV300 Max na gawa ng thermal from China. So anyway, yeah, ito yung result. I hope everything is good. Sana okay lang siya dito. Pwede rin to sa ano, pwede rin to sa Pilipinas, pwede rin to sa Europe, pwede rin to sa Saudi Arabia. Magagamit nyo to. Kasi makikita nyo may mga pedestrian, may mga hayop. But yung pinaka-concern ko dito is yung during night time kayo magbiyahe. Kasi maraming mga aksidente, lalo pag gabi, lalo ngayong winter time, yung mga hayop pagka-release ng asin, pag nag-snowplow na, yung mga deer, yung mga moose, lumalabas yan, kinakain nila yung mga asin, yung mga salt sa highway. Tapos hindi nyo mapapansin kasi every time na mag-drive tayo, yung ating low beam ay laging nakababa. Kasi it's low beam, right? So nakababa, so hindi natin makikita kasi yung mga moose, the same color, lalo pag gabi na, the same color lang kung anong yung hitsura ng gabi. Hindi mo agad mapapansin. So ito, makakatulong sa inyo sa Ontario, again, sa Ontario, Yukon, British Columbia, makakatulong to sa inyong biyahe, lalo pag gabi na may makikita kayo mga wildlife na biglang tatawid. Kasi dito magre-reflect, makikita from here, makikita niya dito, merong infrared na may humihinga, nakikita niya, nadidetect niya sa side ng highway or side ng highway na merong mag-cross. Kaya malaking tulong to sa inyo para hindi na kayo magkabit ng moose bumper or deer bumper. Mag-order na kayo ng NV300 Max na infrared gawa ng China. Okay? So again, yung kanyang link ay nasa aking description sa mga gustong mag-order ng mga tracker. Hindi lang mga tracker, but I think pwede rin to sa mga bumabiyahe madalas, mga commuter, yung mga 4-wheeler na mga sasakyan. Pwede nyo siyang ikabit sa taas ng inyong sasakyan. Makakatulong to sa inyo, mga wild animal strike. Yeah, order na kayo. Then the next video, papakita ko sa inyo kung anong result, anong hitsura, anong magiging outcome ng kinabit ko na ito na NV300 Max. Okay, so yeah, I think okay na yung strobe lights. Oh yeah, it's working now. That's good. So mga nagtatanong kung napalitan na ba yung aking reservoir cap, wala pa. Ito naghahanap yung taga TA kung meron silang makita nito. Hanggang iba kasi ang trade niyan eh. So still ito pa rin yung ginawa ko. Then ito yung plastic, then ito cover ng washer reservoir, you know. But yun sana yung gusto kong mangyari ay yung switch ng EPU na umandar, kasi kailangan niyang umandar, guys. Ano kaya? Siguro kailangan ko pang maghintay up to makarating ako ng Saskatoon para magawa nila, kasi Saskatoon lang talaga pwedeng gumawa.
But yeah, finger crossed, sana mag-survive all the way hanggang makabalik ng Canada. Tinignan niya yung aking APU. Sabi ko, baka pwede mo ayusin eh. Aling. Meron siya binigay sa akin na coolant cap. Hindi na niya pinacharge sa akin. This one, pang Freightliner din yan. But hindi talaga siya yung sukat. I mean yung cap niya kasi different style to eh. Pero it works. Kulang lang siya ng trade. Kasi itong black, ano lang siya, 3 trade lang siya. Itong... Okay, I'm gonna try. Pinapalo niya ngayon ang solenoid para start the truck. Sana it will work. And it will work. Okay, I'm gonna try one. Kaya talaga. Wala, umikot na. Sinubukan namin yung starter gawin. Sinubukan niya yung starter gawin but ayaw talaga. Starter ang may sira. So anyway, that's it. At least meron ng cover yung aking coolant and then meron akong strobe light. Ganun na lang, tiyaga na lang hanggang makarating ako ng Canada. Then mapaayos yung starter ng EPU kasi kailangan ko talagang merong starter para mag-run yung EPU ng truck. Okay, here's the total payment. Pero hindi ako nagbayad sa company. First is yung pag-fix lang niya, yung paghanap niya ng sira doon sa aking EPU that charged $119 sa kanyang professional fee. $119 USD yung binuksan niya yung EPU. Then next yung labor, mechanical hourly labor ay $239 yung pag-fix naman niya ng aking strobe light. So separate siya na bill. Thank you so much. Yes, sir. You have a safe trip. Thank you. Yeah. So lahat ng yun, wala akong babayaran doon. Paugasan ko naman yung truck. Kahit malamig, pawashing ng truck para pagpasok ng Canada. Kahit may snow, at least matanggal-tanggal yung mga mother dumi. Then park na ako. Bukas natakbo na ako bukas. Tapos na ako sa 24 siguro mamaya. Gulat sila oh. Ba, may nagpapahugas sa truck Empty yung bay nila. So 14 height, 13 wide. Hi boss. Sir. Just clean the truck. Truck and trailer? Yeah. Alrighty, on the truck, did you want to do the classic or the no brightener wash today? No brightener. No brightener, just soap and water on everything? Yeah. Alrighty, and then on your trailer, did you want to do the classic or the no bright? No brightener. No brightener as well? It's Alright, good. when we're ready, we'll get you pulled in. Yeah, right on. Alright. Hugas na ng truck guys. Alright, first name? Mark. Truck number? 1447. Trailer number? 1266. Titingnan natin yung truck habang nililinis nila. Yan. Pag nagpapahugas ako ng truck sa flow beacon, pinipilapan ko itong mga formula dito. You be the judge. Okay? When you want to be satisfied, please tell us how we are doing. So ito, pinipilapan ko
itong form nito para itong mga worker dito, alam nilang may hawak ang papel, lilinisin talaga nila mabuti. Okay? So, nandito yung comment, nandito yung kung hindi maganda, nandito yung comment lahat. And then, isasend ko na lang sa kanilang main office. Then, pag hindi maganda at yung comment ko hindi maganda, saasabunin sila dito. So, kailangan ayusin nila ang kanilang paglilinis ng truck para maganda yung comment dito sa form na to. Kayo, I don't know kayo kung nagpapahugas kayo, kung nagpipilap kayo ng form na ganito. Ako, pinipilapan ko talaga yung magkano binayad ko and lahat ng details, wash quality, rinse, speed of service, courtesy and facility, cleanliness and value. So, tignan nyo yung facility, it's all clean, that's good, excellent, courtesy, friendliness, alright. So, let's see sa kanilang everything overall ng sasakyan, kung malinis o hindi. Then dito nakasalalay ang kanilang shop sa form nito. Kaya nagpapahugas ako ngayon dahil walang snow bukas, magandang weather bukas up to Monday, I think. Kaya, yeah, pahugasan ko muna dahil sobrang dumi na talaga niya. Para pagpasok ng Canada, kahit may snow, at least malinis ng konti. At least malinis ng konti. Kasi kailan ba ako last nagpahugas? I think doon pa sa Saskatoon. And then, nung tumambay ako sa Winnipeg, hindi nahugasan to. Sobrang dumi. Nakakahiya sa US highway na tumatakbo yung truck mo na sobrang dumi. But acceptable naman dahil yung weather ngayon ay panay snow, panay dumi. But kung mayroong pagkakataon na malinisan yung truck mo or may pagkakataon na makapaghugas ka ng truck dahil hindi naman pinagbabawal ng company na huwag kang maghugas ng truck, then pahugasan mo yung truck para at least kahit papano yung nagbibigay sa'yo ng hanap buhay kahit malamig ay alam niyang nahuhugasan siya, diba? So ito talaga nililinisin na mabuti yung aking truck ngayon. Nandito ang form. Super linis. Tingnan natin mamaya sa likod, makikita nyo. Iniisip ko ito, frozen lahat ito mga... Sana mamayang gabi ay hindi talagang sobrang lamig. Dahil mapofrozen talaga. Okay, let's go. So bago ako matutulog mamaya, papakita ko lang sa inyo yung ginawa nila. Good. Everything is good. Malinis, lumabas na yung reflector lights, stickers. That's good, malinis yung rim. Underneath, that's good. Alright, lumabas na yung oversized load. Meron ng strobe lights. Nice. 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 Malinis na guys. Okay, everything is good. So guys, paano? Dito ko na tatapusin ang video. Papark lang ako, then papahinga, call my wife, call my family. Then tomorrow morning, let's hit the big highway. Dito sa Pennsylvania, Ohio, and then hanggang Indiana. Pag-amping mo tanan, keep safe. And I will keep on trucking. Bye-bye.